لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dadako tayo sa buhay ng barsak. Ipagpapatuloy natin ang buhay ng barsak, no? Kung saan papaksahin natin ngayon yaong mayroong mga nananalangin kasi sa mga puntod ng mga matutuwid o mga banal na tao, lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat katwiran nila ang mga patay ay nakaririnig sa kanilang mga libingan, lalo na kung ito ay alam mong buhay. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga propeta, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga propeta at sugo ay buhay sa kanilang mga libingan. That's why nananalangin sila dito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na humihingi sila ng pamamagitan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at alam kasi nila tulad ng nabubuhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay namamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala o pinagduduwa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala o ipinalalangin kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why bilang paniniyak nila upang ang kanilang mga gusto, hiling, kahilingan o mga gusto nilang mangyari sa kanilang buhay ay matupad, kahit na gumugol sila ng pera o kayamanan, makapunta lamang sa Madina at makapunta sa puntod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pakiusap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na mamagitan siya alang-alang sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at malaki ang pananalig nila na ito ay didingkit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pamamagitan ni Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong natin dito ay, nakaririnig ba ang patay sa kanilang mga libingan? Yun ang tanong natin dito. Mayroon ba silang naririnig sa mga tao sa mundong ito sa kanilang mga libingan? Okay? Ang mga ginamit na mga pruweba ng mga tao na sinasabi nilang ang mga patay ay nakaririnig sa kanilang mga libingan, unang-una, alira, sa hadith na nabanggit, alam natin at napaksana natin na ang huling yabag ng mga nakipaglibing ay naririnig ng taong nakalibing. So, anila, ito ay napakalinaw na authentic na hadith. Alam natin ito na ang huling yabag o apak ng nakipaglibing ay naririnig ng nakalibing. So that's why anila, may naririnig sila na nangyayari sa mundong ito. That's why may posibilidad kung ang yabag narinig niya, yung pa kayang nagsasalita kang napakalakas sa kanya para hindi kanya marinig. Yan ang ginamit nilang pruweba. Number 2, ginamit nilang pruweba kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumupunta sa libingan, siya ay bumabati ng Assalamualaikum. Anila, kung ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta ng libingan at bumabati ng salam na hindi naman nila naririnig, nonsense ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kwenta, walang saysay yun. Pero dahil anila, nagbigay ng salam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, ibig sabihin nagpapakitang nakaririnig ang mga patay sa kanilang mga libingan. Okay? And then, ginamit din nilang dalil na kung saan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo ay magbigay ng salawat sa akin o salat. Sabi niya nung nabubuhay siya, mag-send kayo sa akin, sabi niya, ng inyong mga like for example, salam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ito ay makararating sa akin, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang sabi niya, makararating sa akin ito. Sabi niya, that's why magbigay kayo sa akin ng salam. Especially, sabi niya pa sa hadith, on Friday, dagdagan ninyo ang pagbigay niyo ng salat sa akin o salam dahil ito ay makararating sa akin. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, nabubuhay siya na pinagpili niya ito, kapag patay na ako, magpaabot kayo ng salam sa akin at makararating sa aking libingan. Hindi, darating sa akin to ang inyong mga salam sa aking libingan. So, anila, kapag ikaw ay nagsalam, naririnig ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakararating sa kanya to dahil lang sabi niya, makararating sa akin. Binigyan siya ng power ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mang Muslim ang magsalam ka sa kanya, magbigay ng salat, naririnig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why nakararating yan sa akin, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamalakas nilang ginamit na kung saan na dalil
nung mayroong digmaan sa Badar. Nagkaroon ng digmaan sa Badar, alam natin na itinapon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga karamihan sa mga namumunong namatay sa mga Quraysh doon sa isang napakabahong balon doon sa Badar. Kaya tinawag itong Badar. Ang mayroon doon mga balon na kung saan, as para sa inyo, 3 balon doon ang ginawa ng isang taong pangalan ng Badar. Pangalan niya ay Badar. That's why tinawag ang lugar na yan na Badar. Ngunit ang mga balon na ito ay patay na, wala nang saysay, mababaho na ang mga ito. Doon ipinatapon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam almost 24, as para sa inyo, 24 ito na pinatapon doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except Umayya ibn Khalaf. Hindi ito natapon sa balon. Ang naging master ni Bilal, ito'y naging master ni Bilal. Hindi siya naitapon doon. At alam natin si Bilal ang pumatay nito sa Badar. Paitulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi siya naitapon doon? Actually, pinatatapon din siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang pagsama-samahin yung mga lahat ng nag-insulto sa kanya at mga masasamang namumuno sa Quraysh na namatay sa Badar. Gusto niyang pagsama-samahin doon sa isang balon na yun. May reason. So, nung kunin si Umayya ibn Khalaf, dumidikit yung kanyang balat dahil sa marami siyang sugat, yung kanyang laman, dumidikit sa bato. Ayaw matanggal. Meaning kapag pinatak nila, so ito ay maaaring magka-warat-warat ang kanyang laman. Meaning, sa Islam, alaman naman natin, kahit napatay, inirespeto at iginagalang pa rin kahit paano, kahit hindi mananampalataya. So ito'y nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ayahan nyo na, sabi niya, dahil maaaring ang kanyang katawan ay magpira-piraso. Mayroong matip, pag ginatak mo, may maiiwan doon, mayroong itatapon. So ang ginawa nila ay tinabunan na lang ito ng bato. Dahil walang doon, mga, like for example, hindi mahukay, hindi siya mailibig sa ibaba. Kung lupa ang ilalagay, mukhang ito ay delikado para sa kanya na ma-expose siya. Alam naman natin kahit na hindi Muslim o mga Muslim ay ilibing natin. Ibalitin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa abot na makakain nila, kahit paano inililibing yung mga hindi mananampalataya kapag iniiwanan ng mga hindi mananampalataya. Inililibing din nila. So nakita niyo ang kagandaang asal ng mga Muslim, no? Kakulit kung tutusin, pwedeng iwanan na lamang yan eh. Ano yung dalil? Ito, mga Quraysh na ito, mga namumuno, mga salbahe ito, pero ipinalibing ito sa balon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya tumatagal si Prophet sallallahu ng 3 days bago siya umaalis sa digmaan para iset ang lahat ng mga bagay na yaan. Pero kung marami na ang mga namatay, hindi ko alam. Mga lang maalam kung ito ay iiwanan lang. Ba't kung kukunti lang, ito ay inililibing nila in necessity. Okay? In necessity, kung walang maglilibing. Kasi alam naman natin, si Abu Talib, namatay ito na hindi inilibing ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi naman pwede talagang ilibing natin yon. Ngunit, dahil sa walang maglilibing, ipinalibing niya kay Ali radiyallahu anhu, ang kanyang anak. Pero walang ritual na nangyari. Basta ilibing mo lang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi talagang ipinapakita, ang mga tao ay dapat inililibing. Dapat ang mga tao talaga ay inililibing. So, ipinalibing niya kay Ali, sabi niya, ilibing mo ang ama mo nang walang ritual. Basta ilibing mo lang siya, tapos iwanan mo na siya, bumalik ka na sa akin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, almost 24 na katao itinapon sa isang balon. Of course, ito'y mababaho na, ngunit kung maghuhukay pa sila sa dami nito, itinapon na lang doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinatapon na lang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But mayroong dahilan. Ang dahilan kasi dito, dahil tumatanggap yan ng wahi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsasalita siya sa mga taong ito. That's why gusto niya yung mga namumuno o matataas sa kanila o mga nobel sa kanila, pagsama-samahin doon, para pag nagsalita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabay-sabay nilang maririnig. And then finally, nung matapon na sila, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, within 3 days, aalis na sila, kasama niya mga sahaba, katabi niya si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, napadaan sila sa balon. And then dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o ganito, ganyan, o ganito, ganyan, o anak ni ganyan, o anak ni ganito. Meaning, binanggit niya ang mga pangalan, binanggit niya ang mga pangalan ng ninuno nila na anak ni ganito. So sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo ba ninais na sinunod mo ang iyong Panginoon? Yun ang tanong niya. Hindi mo ba ninais ngayon? Nakita mo na, hindi mo ba ninais na sinunod mo ang iyong Panginoon?
Kami ang tunay na nakita na namin at natagpuan namin ang pangako ng aming Panginoon ay tunay. Ngayon, natagpuan nyo na rin ang pangako niya ay tunay. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then, nagsalita si Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, sabi niya, si Pumalas, Ya Rasulullah, sabi niya, naririnig ka ba ng mga patay na pagkatapos ng 3 araw na wala silang kaluluwa? And then, sinagot siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, O Umar, ako ay sumusumpa sa may tangan ng aking kaluluwa. Sabi niya, at ang kanilang naririnig ngayon ay hindi mo naririnig. Ang sinasabi ko ng mahusay kaysa sa kanilang pandinig ay higit na mahusay. Meaning, mas malinaw ngayon ang kanilang pandinig kaysa sa iyong pandinig, Umar. Mas naiintindihan nila akong ganap kaysa sa iyo, ya Umar. So, hindi mo po si Umar Khattab, radiyallahu anhu. Ito ngayon ang mga ginagamit nilang dalil na ang mga patay ay nakaririnig sa kanilang mga libingan, lalo na ito. Malinaw na malinaw, sabi nila, crystal clear, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kinausap niya ang mga patay na ito after 3 days, meaning naririnig siya at sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malinaw pa raw sa pandinig ni Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ang kanilang pandinig. That's why, anila, anong masama kung manalangin ka sa isang libingan ng mga banal, matutuwid na tao, lalo na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, gayong sila'y buhay at nakaririnig. At alam natin ang panalangin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kanilang akida at paniniwala. Now, paano natin ito tutugunin? Okay? Ang unang tugunin natin ay yung kapag bumibisita ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga libingan ay nagsasabi siyang assalamu alaikum. Kayo ay nauna lang sa amin at kami ay susunod din. Palagi niya sinasabi yun. Kayo ay nauna lang sa amin at kami ay susunod din. Para bang talagang kinakausap niya? Ang sagot dito ay napakasimple lamang. Alam natin ang salam, ito ay dua. Kapag ikaw ay bumabati ng salam, papasayo nawa, halimbawa sa kapatid mo, salamu alaikum, o salamu alaika, sumayo nawa ang kapayapaan. Salamu alaika. Diba? So meaning, ipinararating mo sa kanya na mapasa kanya ang kapayapaan. Meaning, ipinagduduwa mo siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maging ligtas sa lahat ng anumang bagay na masasamang pwedeng mangyari. At mamaya pa, ang kanyang buhay, meaning magkaroon siya ng kasiyaan, kaligayahan, kapayapaan, kapanatagan. That is a dua. Kapag nagsasalam tayo, ito ay dua. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay bumibisita sa libingan, hindi ibig sabihin ay naririnig siya, kundi ipinagduduwa niya ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya na ibig sabihin, assalamu alaikum, sumain niyo nawa ang kapayapaan, meaning mapasa inyo ang kapayapaan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging sa inyo libingan, mabigyan kayo ng kapayapaan, kapanatagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, hindi siya nagsasalita para marinig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, para sila ay sumagot o tumugon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi siya ay nagsalam bilang dua lamang, dua para sa kanila. Number 2, yung sinasabi nilang ang huling yabag ng isang taong nakalibing, naririnig niya. That is authentic. Agree ang lahat ng almost Muslim dito na kapag ito, ang taong ito nilagay sa kanyang kubur, maririnig niya ang huling yabag na aalis doon sa kanya sa mga nagkipaglibing. That is very, very clear, sabi nila, na ito ay naririnig niya. May siya naririnig sa mundong ito. That's why kung magsalam ka, maririnig ka. Ngunit ang hadith na ito ay apply lamang. Apply lamang ito in the time na kung saan kapag inilagay siya sa libingan at tatanungin siya ni Munkar at Nakir. Doon lamang apply ito, pagkatapos nun, wala na. Meaning, hindi ito abang panahon, apply lamang at datay na siya tatanungin na ni Munkar at Nakir. At doon niya lamang maririnig ang huling yabag ng taong ito. Okay? Alhamdulillah. Now, dakuhan naman natin yung magpadala kayo sa akin ng salam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lalo na kung Friday, dagdagan nyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya, lalo Friday, the best day ito, dagdagan nyo, sabi niya, ang Friday. Lalo na ang yung mabuting gawa, binili niya rin, dagdagan nyo kapag Friday. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, magpadala kayo sa akin ng salah.
Sala o salam. Okay, salam, meaning yung magsalawat tayo para sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yung sallallahu alayhi wa sallam, like that. O kaya, so, assalamu alayka, nagsasalatay tasyahud tayo, assalamu alayka, ayun nabiyo. So, naririnig niya ito dahil ang sabi niya, makakarating sa akin yan. Pag sinabi niyo yung salam o salat sa akin, ito ay darating sa akin, magpapresent sa akin yun. Meaning, maririnig niya, sabi nila. Anong sagot dito? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magpadala ka sa akin ng salat o salam at ito'y makakarating sa akin. Dahil mayroong akong anghel na magbibigay sa akin nito ng kaalaman. Meaning, kapag sinalam mo nagsalat ka, sasabihin ng mga anghel sa kanya, sinalat ka ni ganito o sinalam ka ni ganito. Yun na ang dahilan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na ito ay makararating sa akin. Nasaan man ang aking umma, sabi niya, nasaan man ang aking tagasunod, kapag sila'y nagsabi ng salah patungkol sa akin, ang mga anghel ay sasabihin sa akin, ang taong ito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinarating niya ang salat o salam sa iyo. At siya, o kaya nagsalat siya sa iyo o nagsalam siya sa iyo. So, magkakarating. Yun ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakarating because of the angel. Okay? Alhamdulillah. Now, dakuhan natin ang Quran. Kung ano ang sabi ng Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dakuhan natin ang proof natin from Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tusma'ul mauta wa la tusma'ul summa du'a ila wallaw mudbirin. Ang ibig sabihin nito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, katotohanan, ikaw ay hindi makakagawa na ang patay ay makarinig. Lilaw. Gayon din ang mga bingi ay makinig sa panawagang kung sila ay tatalugod o uurong kapag nakarinig siya. Meaning, pag narinig, uurong o tatalikod sila. Hindi rin makakarinig. Itong aya na ito, ikinumpara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi mananampalataya sa mga patay. Yan ang aya na ito. Okay? Ulitin ko. Meaning, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay, sabi niya, katotohanan ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi mo magagawa na makarinig ang mga patay. Okay? At gayon din ang mga bingi na makinig sa mga pahayag o paalala kung sila'y tatalikod o uurong. Ang ayang ito ay isang parabola ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinulad niya ang mga kufar sa mga patay. Okay? Ayon kay At-Tabari, rahimahullah, ayon sa kanya, ito ay isang parabola mula sa mga kafir na ikinumpara ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga patay. Ang mga kafir, sabi niya, hindi mo magagawang magabayan yan. Hindi mo magagawang makarinig yan. Meaning, ang kanilang puso, even ng kanilang tenga, hindi makakarinig yan ng totoo. Para silang mga patay na hindi makarinig ng anumang salita. Sabi ni At-Tabari, rahimahullah. So meaning, kahit na anong ipahayag mo sa mga mayroong pandinig sa mundo, hindi nila maririnig ito, bingi sila. Isang sinabi, bingi. Tatalikod sila ng walang naiintindihan. O kaya naman sila ay walang maririnig sa kanilang kawalang pananampalataya dahil ang kanilang puso ay patay. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ikaw man o hindi o magpahayag ka sa mga hindi mananampalataya, sila ay hindi maniniwala. Why? Khatamallahu ala qulubakum. Khatamallahu ala qulubakum wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala nilampungan niya. Tinakpan niya kanilang puso at pandinig. That's why wala silang maririnig. Meaning, ang puso ay patay, ang tenga ay bingi. Walang naririnig yan. Walang gabay na tatanggapin. At ang kanilang matay nakapiring, hindi nakikita ang tama at mali. Hindi nila alam. Ganon ang mga hindi mananampalataya. Tulad ng mga patay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo magagawang makarinig ang patay. Hindi makakarinig ang patay sa iyo kahit anong sabihin mo. Sabi ni At-Tabari rahimullah, hindi magagawang makarinig ng patay. Katulad sila ng hindi mananampalataya, hindi rin makakarinig yan ng tamang gabay. Hanggat ito ay hindi ginabayan ng Allah subhanahu
wa ta'ala. So meaning, bingi at mga hindi mananampalataya ay hindi makaririnig kapag hindi ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kanino sila inihambing ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inihambing sila sa mga patay, na ang patay ay hindi na makaririnig kapag sila'y namatay. Wala na silang maririnig sa mundong ito kahit sino pa ang tumawag o manawagan o makiusap sa kanila. Yun ang ibig sabihin. Alhamdulillah. So in this situation na napakalinaw, mula sa aya ng banal na Quran ay hindi makaririnig ang mga patay. Inihambing niya ang mga hindi mananampalataya na ang patay ay hindi nakaririnig. Another ayah Quran, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka misla kabir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi nila naririnig kung tatawagan niyo sila, kung tatawagin sila o manawagan kayo sa kanila, hindi nila maririnig ang inyong panawagan. Sila ay kung saan hindi maibibigay sa inyo o may pagkakaloob ang anumang inyong hiling, at sa araw ng paghukom ay bubuhayin sila, at sa araw na yun ay tatalikuran nila ang mga taong nananawagan sa kanila. No? Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam sa lahat ng bagay. So itong ayang ito, hindi lang ito sa mga ribulto. Actually, tinitingnan natin ang aya, ito ay ayang nananawagan sa mga taong banal, mga ribulto. Like in the time of Noah, yung matutuwid na tao, na pagkamatay ng mga tao doon, sa panaong yaon, sinabi ni Iblis na ito, ang mga taong ito ay mga banal. Yes, alam nila yung mga banal. Dahil naaalala palagi ng mga taong mga banal ito, sabi ni Iblis, bakit hindi nyo itayo ng ribulto? Na sa ganun ay naaalala nyo ng labis. Dahil naaalala palagi nyo sila pinag-uusapan. Itayo nyo sila ng ribulto, like in the plaza, lagay nyo sa public. Pag sa ganun, nakikita nyo, hindi nyo naman sasambahin. Meaning, hindi nyo sinabi yun. Pakanalang ni Iblis yun, hanggang sa mapuntang mudyukan nyo yung mga next generation na sinasamba ito ng ninuno nyo. Until finally, siya nang gumawa si Iblis, binigay na sa kanila. Ang namamatay ng generasyon na yan, hindi naman sinasamba. Sabi naman sa mga dumating na generasyon, sabi niya, itong sinasamba ng mga ninuno ninyo. That's why they worship that. Sinamba nila ito. Sabi niya, ba't nagpapakapagod pa kayo dyan? Gusto niyo, gawa ko na lang kayo, bigyan ko rin sa bahay-bahay niyo. O ginawa sila ni Iblis. Yun ngayon, ang kanilang mga tinatawagan, sabi ng Samantala, ay hindi yan makaririnig. Kung kayo manawagan, hindi makaririnig. But sabi ng ayang ito, hindi lang sa ribulto ang kanyang tinutukoy, kundi tao. Ang tinutukoy niya dito na tinatawagan mo ay mga taong namatay tulad ng mga matutuwid na tao. Bakit? Because ang aya ay sinabi niya sa araw na bubuhayin sila muli. Hindi naman bubuhayin ng mga rebulto sa araw ng paghukom. Hindi bubuhayin. Ang dadanas ng kabuhayan, pagbubuhay ay mga jin at mga tao. That's why ang ayang ito nagpapakita, hindi ito sa mga rebulto. Nagpapakita ito sa mga taong tinawagan nila na kung saan bubuhayin ito ng lasmatala at sa araw na yaon, tatalikuran sila ng mga taong ito na, ibig sabihin, hindi naman kami nagpasamba sa inyo, bakit nyo kami sinasamba? Tatalikuran lang sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why lumilitaw dito na hindi nakaririnig ang mga taong tinatawagan ng mga taong ito, na mga patay na matutuwid na tao, wala silang naririnig sa mga taong nananawagan. Okay? Wala. So in this situation, mga brother ko, and my brother in faith, tandaan natin, ang pagdinig sa libingan, generally, ay hindi ito maririnig. But alam natin, hindi natin dapat itong itaboy, itakwil, na hindi naririnig talaga. Tanggapin natin ito. But may exception. But may exception. Kapag nagbigay ng exception ang Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niya yun. Nababigyan niyang pandinig pa samantala ang mga taong namatay. Okay? So mabibigyan niya ang mga taong tsansa na makarinig ang mga patay. Tulad ng mga nasa balon ng Badar. Tulad ng nasa balon ng Badar, ito'y binigyan ng pagkakataon, binuhay, pansamantala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito para marinig ang salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang panuluya sa kanila. Tutuyain sila ng Allah
Subhanahu wa ta'ala, narinig yung Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi niya, anak ni ganito, ikaw lang ganito, anak ni ganito. Sabi niya, hindi po ba ninais na sana'y naniwala ka sa akin, naniwala ka sa iyong Panginoon? Kami, natagpuan namin ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ngayon, natagpuan niyo na rin, sabi niya. So, ito yung panunuyan. Ibig sabihin, oo nga, sana naniwala kami. Ganun yun. So, tinuya sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang manunuya kapag tinutuya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala o ang Prophet sallallahu alaihi wasallam o ang kanyang reliyon, nanunuya din ang Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay katangian niya, hindi niya pangalan. Okay? So, in this situation, binigyan niya pansamantala ito ng pandinig lamang. At alam natin, ang tanong ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, Rasulullah, naririnig ka ba ng mga patay na after 3 days nang walang kaluluwa? Alam kasi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu at Aisha radhiyallahu anha at mga sahaba, hindi na nakaririnig ang patay at ito'y tinuro na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Quran. From Quran. That's why makikita niyo Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinabi si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hindi niya in-explain na ang patay nakaririnig, hindi na, tapos na yan. So hindi niya in-explain, meaning hindi niya tinuligsa si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa kanya sinabing, patay na, naririnig ka pa. Meaning, alam kasi ng mga sahaba, ang patay ay hindi naririnig. That's why, tanggap yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya kailangan paliwanag dahil yun ang totoo. But sabi niya, ya Umar, sa oras na ito, masigit ang malinaw ang pandinig nila kaysa sa iyo. Meaning, mas higit na lang naintindihan sinasabi ko sa iyong sa iyong pandinig. So, nakiwa na yung Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na ito ay exemption. That's why hindi siya kumibo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila walang naririnig ang patay. But this is the exception dahil sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then the ayah, siniportahan ito ng ayah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so in this situation, siniportahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay talagang alam naman ng mga kamusliman, especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ito revelation eh. Ang sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay chapter 35, okay, verse 22. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yastawil ahya'u wal amwat. Okay, inna Allah tusmi'u may yasha. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ang linaw. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi niya, gayon din, hindi magkatulad ang buhay at patay. Sabi ng samantala, at hindi magkatulad, gayon din ang hindi magkatulad ang buhay at patay. Okay? And then sabi ng samantala, katotohanan magagawa ng Allah na makarinig ang sino mang kanyang maibigan. Ang sabi niya, katotohanan ng Allah magagawa niyang makarinig ang sino mang kanyang mga ibigan. Datapwat hindi mo magagawa, Muhammad, na makarinig ang mga nakalibing sa kanilang mga buntot. Ang linaw. Magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang gusto niyang makarinig. Ngunit si Prophet sallallahu alaihi wasallam wala siyang kakayaang makarinig. Lalo na ang mga nasa patay na sa buntot, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this ayah, there is a two situation. Ang ayang ito ay nagpapakita na una sa hindi mananampalataya o sa mga tao. Kayang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ng mga tao. Meaning kaya niyang makinig para ito ay buksan ng kanya, para ito ay matanggap niya o makinabang siya sa mensahe. Meaning marinig niya ang katotohanan at magabayan siya. Sino may kaya nun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Walang kakayahan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pagdating sa bagay na yan. That is the meaning of number one meaning. Ang Allah subhanahu wa ta'ala may makikakayaang makarinig ang sino mang kanyang nais. Meaning sa mga tao, ang sino mang gustong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin niya makarinig sa katotohanan para magabayan. Ngunit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, wala siyang karapatan na gabayan niya ang tao. Totoo yan. Maraming ayat sa Quran. Wala sa kanyang kamay ang gabay. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala, ang trabaho niya ay magbigay lamang ng mensahe. Number two, because nabanggit dito ang punto, walang kakayaang makarinig ang mga patay. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang gawin na makarinig ang mga patay. That is an exception. Meaning in Badar, nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na makarinig ang mga patay. This is a life of barsa. Kung paano niya bubuhayan, wala tayong alam. At alam natin, may mga taong buhay sa barsa. At tinapik natin ito. Mga propeta at sugo, mga buhay sila sa kanilang barsa.
Hindi ibig sabihin yung kaluluwa nila sa mundong ito, binalik doon. Mabubuhay sila tulad sa mundo. Okay? Kung meron man silang kaluluwa doon, di ko alam. Ang alas mata nakakalam, but this life is life of barsak. Tiyak yun ay buhay ng barsak ito. Kung binuhay sila ng subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kaya kong bigyan buhay. Ang sino mang gusto kong bigyan buhay. So, meaning kung buhay ang mga propeta, hindi ka dapat magtaka. Kaya niyang bigyan buhay. Maging tao sa mundo, mag-isa libingan, kaya niyang bigyan buhay. At kaya niya rin makarinig. Kung ito'y binigyan niyang buhay, sabi ng Allah, kaya ko rin makarinig. Ang gusto kong sino mang bigyang mapandinig. That's why, ang mga itong nasa balon sa Badar, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na, O Omar, mas malinaw ngayon higit ang kanilang pandinig kaysa sa iyong pandinig. Higit nilang naririnig na malinaw ang sinasabi ko kaysa sa iyo. Meaning mas malinaw pa ang teka nila sa pandinig nila. Sa sinasabi ko, kahit katabi niya si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So sino gumawa na makarinig sila? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Binuhay sila pansamantala para marinig nila ang sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para tuyain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam din natin na kayang makarinig o kayang buhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa libingan para tanungin yung munkar at nakir. Alam natin yan, body and soul. O ngunit hindi natin sila ipapasok, itatabi para magkaroon siya ng buhay. So meaning, there's a possibility na ganun din ang mga propeta o mga sugo. Allah knows best. That is a barsak life. That's a gaib. Leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede lang tayo magbalita sa mga gaib in this situation kung ito may proof sa sunnah o Quran. Kapag wala na, leave it to Allah na lamang, no? So okay, alhamdulillah. So in this situation, ang mga Quraysh ay pansamantalang binigyang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala para makarinig sila. At ito ay kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Because there is a proof in ayang Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa kong makarinig ang gusto kong makarinig. Ngunit ikaw, Muhammad, meaning, hindi mo magagawang makarinig ang mga nakalibig sa kanilang puntod. Siya kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw hindi mo kaya. Meaning, kung hindi pinagintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makarinig ang mga Quraysh doon sa balon ng Badar, walang kakayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makarinig yun. Ngunit sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabayaan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dahilan para tuyain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ginawa nilang pananakit, panlilibak, pangangalit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, ang panunuyang ito, bibig sabihin, ipinakita ang katotohanan. Of course, pagpatay ka na, alam mo lang tama kung anong tama reliyon, kung sino ang may kaligtasan, alam na nila yan, namatay na sila. Ngayon, binigyan sila pansamantalang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam na nila lahat kung sila'y talo, bigo, alam na nila yan, because 3 days. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngayon, nakita nyo na. Ang pangako ng inyong Panginoon, kami nakita namin yan, totoo, ngayon, nakita nyo na rin. Meaning, anong panunuya doon? Sasabihin lang, binuhay sila. Oo nga. Meaning, kung nakinig sana tayo sa taong to, hindi tayo sana napahamak ng ganito. Yun ngayon ang malaking panunuya na nais parating sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magsisi sa kanilang mga ginawang kalapastanganan, unang-una sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meaning, binigyan lang silang pansamantalang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, in generally, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi tayo pwedeng manalangin ngayon sa mga libingan. Bakit? Dahil hindi yan nakakarinig. Even na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga nananawagan sa kanyang puntod, walang kakayahang makarinig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang kakayahan. Kundi ang mga anghel lamang ang nagko-convey. Ngayon, kung sabihin naman nila, okay, sabihin na natin na ang mga anghel na nagko-convey, kahit anong gawin natin, salat or salam, darating sa kanya, siguro dua darating din sa kanya dahil may mga anghel na nakatutok sa kanya upang ibarating, no? Sasabihin sa'yo, okay, sabihin na natin anghel na lang ang darating para ipagdasal kami kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Wala rin naman masama kung di kami naririnig. May mga anghel naman, sila magko-convey, ipagtutuwa kami ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, tatanggapin ba ng Allah na Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mamagitan siya sa kanila? Sapagkat alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatan sa pamamagitan. At ito ay tinuro ko sa inyo sa Suratul Sajdah. Min dunihi min waliyu wala syafi. Di ba?
Walang maliban kay Allah, wala sa kanyang Diyos, maliban sa Kanya, at walang tagapamagitan, maliban sa Kanya. Ha? Okay. Now, anong ibig sabihin ng walang tagapamagitan? Dito, wala Shafi. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi niya ipinapahintulot ang isang bagay na pagdudua o pamamagitan, hindi mo pwedeng gawin. Meaning, hindi niya pinahintulot kay Prophet sallallahu alaihi wasallam nung siya'y nabubuhay na ang mga nakalibing ay gawin tagapamagitan. That's why hindi niya ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mga naunang matutuwid na tao, pumunta kay Ibrahim alaihi salam, kay Musa alaihi salam, o sino mang banal na tao, sino mang propeta na nagpatulong siyang magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Hindi allowed. Hindi yun ay pinapahintulot na ikaw ay humingi ng dua sa libingan. Bakit ka doon hihingi? Yun ay life of barsak, tapos na yun. Hindi niya na obligasyon yun. Wala na siyang obligasyon sa iyo. Ang obligasyon mo ikaw na nabubuhay, ang maghingi ng kapatawaran sa Kanya. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng mga mabubuti para sa alang-alang sa Kanya na gagawin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang iyong obligasyon. Hindi sa ikaw maghihingi ng tulong sa Kanya para mamakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya trabaho yan. That's why hindi yan pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kahit sabihin na ang mga anghel ang magko-convey sa iyong mga sinasabi sa buntod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya magduwa kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa bakit? Hindi kasi yan pinapahintulot kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga propeta at sugo, kahit nung nabubuhay sila, hindi yan uubra. Lalo na sa kanilang libingan. Lalo hindi sila mamamagitan doon sa libingan dahil hindi trabaho ng mga nakalibing na sila pa ang mamagitan sa mga nabubuhay. Instead na ang mga nagbubuhay ang magduwa sa kanila, hindi pwede yung sila ang magduwa sa atin o gumawa pa ng mabuti alang-alang sa atin. That's why hindi rin uubra na ang mga malaikay mag-send sa kanya ng mga itong sinabi mo ay gagawin ng Prophet, never na gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So lumilitaw, in this situation, ang pagpunta sa puntod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na naniniwala ka na nakaririnig siya upang ipagduwa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala na nananig ka, higit siyang didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang katotohanan na naririnig ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ipinilit mo na ang propeta o sino mang matuwid na tao sa libingan ay nakaririnig, matapos mong malaman na ito'y hindi nakaririnig, ikaw ay lalabas sa pananampalatayang Islam dahil mas magaling ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas magaling ka pa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniiba mo ang katuruan ng Islam, iniiba mo ang katuruan ng Quran at Sunnah, meaning nilalapastanganan mo ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na gaib, marunong ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay gaib. Isang bagay na hindi natin alam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam, nakakakita ng mga ganitong sitwasyon. Bakit mo ipipilit na siya ay nakakarinig? Samantalang malinaw na hindi sila nakaririnig. At ang lahat ng mga pruweba ay sinagot natin na sa mga scholar natin na ito ay mga pansamantalang binuhay, ang mga iba'y dua lamang, hindi ito nagpapakitang nakaririnig sila at sinuportahan ng Quran na hindi sila nakaririnig at pwede niya gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makarinig. Kung nais sila subhanahu, kung hindi naman, hindi sila makaririnig. But generally, hindi mo magagawang makarinig ang nasa puntod, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ipinilit mo na sila'y nakaririnig ba tapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo magagawang makarinig, kahit anong sabihin mo, hindi ka nila maririnig. Ito ay al-gaib, na pinipilit mo ang bagay na kung saan di mo nakikita, nakakarinig siya. Lalabas ka sa Islam dahil magaling ka pa sa bagay na hindi nakikita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayong alam natin, ang susi ng mga al-gaib ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at walang nakakaalam ng al-gaib maliban sa Kanya. Maliban lamang sa mga propeta at sugo na binigyan niya ng kaalaman tungkol sa mga hindi nakikita. Actually, wala rin silang alam. Ngunit nirebilan lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sila ay makaalam sa mga bagay na al-gaib para ipaalam ito sa mga tao. Tulad ng pinapaksahan natin, na ito ay bagay na al-gaib na sa libingan ng ating kinakausap, di natin nakikita, tapos sasabihin mo, nakaririnig, how did you know na naririnig ka niya, hindi mo siya nakikita? Where is your dalil? Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikayo ay tunay, sasabihin natin dapat, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Show your proof if you are truthful, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naririnig ka nila, naririnig ka kayo, okay, mali pala ako, sabi ng Allah, mali pala ako, sabi ko, hindi ka naririnig. Yun ang sabi ko sa inyo sa Quran, sa Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasabi ko, ang patay hindi nakaririnig, mali pala ako, show your proof, kung mali ako, kayo ang tama. Ganun yun.
Kapag sinabi mo ng isa'y nakaririnig, sabi ng subhanahu wa ta'ala, hindi, magaling ka kay Allah. Okay, show your proof. Kung may proof ka na sila nakaririnig, mali pala ako, sabi ng Allah, ikaw ang tama. Pwede mo mangyari yun? Imposibleng mangyari sa atin yun. Napaka-imposibleng mangyari na pamalian natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ang tatama na pilit natin nakaririnig, ang subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi nakaririnig, hindi mo magagawa makinig. Ay, ikaw pa sabihin mo, naririnig niya ako. Ngayon, matigas ang ulo mo. Kahit sabihin ng Allah, makarinig yan, hindi ka papansinin ng Allah. Bakit? Matigas ang ulo mo Kinokontra mo rin ng Allah subhanahu wa ta'ala Kahit na sabihin naririnig ka niyan, at ipagduwa niya kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa mo, kinokontra mo ang kanya revelasyon, hindi ka rin granted ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi ka dumirekta kay Allah? Bakit dedirekta ka pa doon sa bangka, buntod na yun, ba't hindi kay Allah ka mismo dumirekta? Wala na tayong pinagkaiba niyan sa mga Kristiyano kapag gano'n ang paniniwala, na kung saan, ang mga Kristiyano kapag nananalangin, dumadaan lang sila sa anak ng Diyos daw. At ito'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon na iyong anak na si Jesucristo. Bakit ka ganun mananalangin katulad ng mga hindi mananampalataya? Dapat tayong mag-direct kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kailangan na kung saan tatawag ka ng telepono, dadaan ka muna ng operator, hindi ka pa pwedeng tumawag na, gano'n namang telepono, dadaan ka muna ng operator ng panahon na yun, di ba? Hindi ka pwedeng rumekta. Ganun gagawin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan dumaan muna sa mga operator bago ka makarating kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, hindi ka niya maririnig kung hindi ka dadaan sa mga propeta at sugunay bilang operator para makarating kay Allah subhanahu wa ta'ala. No! Kahit saan ka man naroon, hindi mo pa binibigkas, alam na ng subhanahu wa ta'ala. That's why, mag-direct tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na humingi sa Kanya kung ano ang kailangan natin. At sinabi niya, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Sabihin mo sa aking mga lipin na nanawagan sa aking Muhammad, ang sino mang tumatawag sa akin, sabihin mo malapit ako sa kanila at tinutugon ko ang kanilang mga panalangin. Bakit kailangan mo tumunta ron? Dahil tumutugon naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Except of course, iwasan mo yung mga kondisyon para hindi ka pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan mo lang yun. That's why mayroong dalil na sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. As far as I know, ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, pakituwa mo naman ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sabi niya, kumakain ka ba ng haram? Sabi niya, hindi ya Rasulullah. Hindi ka naman pala kumakain ng haram, even na you. Dumekta kay Allah at pakikinggan ka niya kapag hindi ka kumakain ng haram. That's why, may kondisyon, kung kumakain ka ng haram, o ikaw ay may haram sa katawan, o kasuotan ka haraman, o lugar na nasa haram ka, talagang hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nag-aayuno ka, naglalakbay ka, hindi ka niya pakikinggan. Iwasan niyo lamang yun. At tayo ay didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dua. Remember, kapag tayo'y nagduwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, immediately, sinasagot niya tayo. Immediately, tinugon ka niya. Kung hindi nyo man nakita yun, wala kayong alam doon, pero immediately tumugon siya. Dahil sabi niya, sabihin mo sa kanila, na kapag sila'y nananawagan sa akin, sabihin mo, lapit ako sa kanila, at tinutugon ko ang kanilang mga panawagan. That's why kapag ang Muslim nagduwa siya, automatic tinugon niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta wala yung kondisyon na nakakasira sa iyong dua. Kung hindi mo man nakikita ngayon, dahil pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa possibility na higit na mainang doon sa inihingi mo. Halimbawa, gusto mong humingi ng kabuhay niya Allah, huwag mo kaming bigyan pasan din na makakayanan niya Allah. Wala po kaming kabuhay niya Allah, huwag mo kaming gipitin niya Allah sakali magkasala kami, makagawa kami ng mali. Hindi kayang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun pala, kaya hindi binigyan ng subhanahu wa ta'ala, higit ang ibinigay niya. Yung anak mo pala dapat ngayon ay masasagasaan at mamamatay, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya naman, hindi kanya binigyan dahil ang dilagay niya, papasukin siya sa paraiso, sa araw ng paghukom. That's why lahat ng nagduduwa sa Allah, dinidiling niya yan immediately dahil sinabi niya, tumutugon ako sa kanilang panalangin. Hindi mo kailangan pumunta ng puntod dahil tumutugon ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi nyo makita, palagi nyong isipin, mayroong ipinalit ang Allah subhanahu wa ta'ala na higit na maina. Tulad na rin mga kapatid natin, may sakit na hindi gumagaling-galing. Every time na manalangin siya, hindi siya gumagaling. Almost gusto niya nang masiraan ng loob, gusto niya na sabihin, hindi ako dinidilig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi ka gumagaling, mayroon siyang ibinibigay na hindi mo alam na ikatutuwa mo someday, isang araw, magagalak ka, maaring pagkamatay mo, buhay barsak na maganda, at pagkatapos buhay paraiso. Allahu Akbar. So kaya pala hindi ka pinagaling ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinilig ka niya sa isang bagay na kung saan pinalig niya ang higit na mabuti, doon kaysa sa iniiling mong napaka-counting bagay lamang para sa kanya.
Kaya huwag kayong masiraan ng loob na umiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng direktahan sapagkat nangako siyang tinutugon niya ang lahat ng ating mga panalangin. Okay? Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah